Sound check. So ating tinatawagan na ho ng pansin ng ating mga kapatiran na sa labas. Tayo magsipasok na upang tayo makapagsimula sa ating hong panghapong gawain. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At salamat sa Diyos. Kanina, between our lunch and now ay nagkaroon na sila ng elimination round para sa Dama. At least sa Dama ladies, ladies category, women category Dama. Wala pa yata sa men. Sa chess, may conclusion na ba sa chess, Brother Patrick? May conclusion na ba sa chess kung sino? Kung hindi pa natapos, kulang ang oras, and then sa table tennis, nagpa-practice na. So again, kung kayo ho ay interested na sumali do sa ilang mga categories ho natin, please sign up. And kung kayo ay may question patungkol sa mga qualifying rounds po na yan, ay pwede ho kayo makipag-usap sa akin or particularly kay Brother Patrick. Siya ho yung punong abala sa atin hong qualifying rounds. Ayan. Well, tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ngayong hapon. Ilan muna mga announcements and reminders. August 26 po, atin hong sports fellowship. That's a Monday, that's a holiday. Ang oras po natin ay from 9 a.m. to 5 p.m. At po ay maghapong affair at nawa ho magdala tayo ng ating mga merienda, pagkain, lalo na tubig. Siguradong magkukonsumo tayo ng maraming fluids dahil maglalaro tayo, papawisan tayo, mapagod tayo. And lalo na mga pamalit na damit. Our team color is white. White, yun ho, ating uniform ay white din. So kung kayo ho ay nagpagawa ng uniform, please wag niyong gawin na hindi bayaran at hindi kunin sapagkat hindi magagamit ni Brother Chad yung mga uniform na yon. And pagpreho natin, si Brother Chad, si Sister Claire, silang dalawa ay nasa very last stages ng kanilang paghahanda sa kanilang kasal sa September. So pagpreho natin yan, isa't kalahating buwan na lang yung kanilang kasal. So nawa ay pagpalain at ingatan po ng Panginoon. And then also, pag-pray din ho natin mga kapatid, mamaya hong gabi, 5 to 7 p.m. ang atin hong second installment ng ating evangelism class. That will be the second class and also the last one na libre. So you will make the decision now if you will, let's use the word, hindi siguro enroll, register. Ayan, mag-register ho kayo officially doon sa klase, 100 pesos per student. Muli, hindi pera ang habol natin. Gusto lang natin na for materials and so on, pero lalo na yung may sense of investment ba yung ating mga kapatiran para i-goal natin na matapos natin ito and hopefully ay maging kapakipakinabang. Po. So pag-pray ho natin, mamaya ay sa ating lesson will be examining our current evangelism. Ano yung mga nangyayari sa mga evangelism, sa mga maraming mga churches ngayon. And ang goal niya ay ma-examine natin under the light of Scripture. Kaya yung ginagawa natin sa worship, we are examining the current practices of worship in the light of Scripture. At din naman gagawin natin pagdating ho sa evangelism. So nawa ay maging excited tayo at handa tayo sa mga pag-aaral po na yan. Lord willing, this week ay magkakaroon ho ng meeting ang committee from JCBC Guyong and JCBC Pandi. So nakaraang taon tayo ang nag-host and we asked them na sila sana mag-host ngayong taon pero dahil hindi pa sila, first time nilang gagawin, so medyo alanganin. So magiging muna to, kumbaga, ang tawag doon? Collab. Collaboration ng dalawang church para mag-committee ho sa darating na sports fellowship and pag-uusapan ho natin. Meron na ho tayong mga prizes and in-encourage natin ating mga kapatiran to really strive. Hindi naman sa sobrang pag-compete na makikipag-away but to do our best para ho ma-enjoy natin yung mga bagay-bagay. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Muli, paalala, meron tayong mga tracks na bagong imprintang tracks dyan ho sa likuran. Mag-uwi tayo
Kung meron man tayong pagkakataon, maaaring wala tayong chance na ibahagi verbally ang ebanghelyo, but we can give them that gospel tract that was very, very useful. And then meron din ho tayong mga offering envelopes. Meron tayong brown, white, and green. I'd like to encourage everyone na i-utilize ho natin ang mga ito dahil meron hong iba't ibang mga pinupuntahan, yung mga pondo po niyan. So yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. At kagaya ho nung ating napag-aralan ho kayo ng umaga sa ating worship. Ang pinakasentro, ang objective at ang object ng ating worship ay walang iba kundi ang Diyos. Ang kapurihan niya, ang maluwalhati siya at walang iba kung hindi siya. Tulungan, ingatan nawa tayo ng Panginoon at hingin natin ang tulong at gabay at pagsiyasat niya upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Nalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na humihingi ng biyaya mo sa aming gawain ngayong hapon sa pagsamba. Dahil aming kinikilala ang katotohanan na hiwalay sa iyo, Panginoon, wala kaming magagawa. At aming pong nais na luwalhatiin at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Gusto namin, O Diyos, na ibigay sa iyong papuri na nararapat sa iyong pangalan. Ang pagsamba, ang pag-aalay ng aming mga sarili na siyang katampatan naming pagsamba. O Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, at gabayan na magawa ang lahat ng ito ng ayon sa iyong kalooban. Tunay, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang pasalamatan sapagkat ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay mula sa iyo. At lalo't higit, Panginoon, ang kaligtasan na tangan namin ay gawa mo, biyaya mo mula una hanggang dulo. Salamat, O Diyos, sa mga napakaraming kabutihan mo na ito. At salamat na meron kaming pagkakataon upang magsama-sama bilang mga mananampalataya sa araw na iyong binukod para sa iyong sarili, upang ikaw ay aming purihin, para ikaw, O Panginoon, ay aming sambahin. Lord, tulungan mo kami na magawa lahat ng ito ng ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na patuloy na maalala na hindi ka malayo, kundi ikaw ay malapit. Na alam mo, Panginoon, ang kalagayan ng aming puso't isipan. At alam mo, O Diyos, kung sino ang tunay na sumasamba sa iyo at sino, Panginoon, ang mayroong panlabas na anyo lamang. Muli, tulungan mo kami, O Diyos, at tunay ito ay makapagtaas sa iyong pangalan. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y gusto yung lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, I sing the mighty power of God. I sing the mighty power of God that made the mountains rock, that spread the flowing seas abroad and built the lofty sky. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at God's command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord, who filled the earth with food, who formed the creatures through the word, and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed, where I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the
Tayo po ay manatili lang tayo para po sa ating pagkakalo. Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa ating passage for giving sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong aming Diyos, pinapasalamatan ka namin sa hapong ito. Salamat o God sa iyong kabutihan, pagmamahal sa amin at higit sa lahat sa awa at habag Panginoon na patuloy po namin nararanasan sa pang-araw-araw. Maraming salamat Ama sa pag-iingat, pag-gabay niyo po sa amin na kami po ay payapa na nakarating sa iyong panambahan upang purihin ka, pasalamatan ka Panginoon sa dakila mong gawa, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. And sa aming pagkakaloob, O Diyos, ay patuloy niyo pong saliksikin ang aming puso't isipan, Panginoon, na maging mabuting katiwala po kami, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakaloob niyo po sa amin. Maging sa aming pagkakaloob, O Diyos, ay ikaw ang siyang maparangalan. Makita mo po sa aming mga puso ang kagalakan, Panginoon, na hindi po kami dapat mamroblema, Panginoon, sa mga kakainin, sa mga gastusin namin, Panginoon, dahil sapat ang iyong grasya, sapat ang iyong biyaya, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. At tunay nga, O Diyos, hindi niyo po pinapabayaan ng iyong mga anak, sapat ang iyong tulong sa amin, Panginoon. At maging sa aming pagkakaloob, O Diyos, ay patuloy niyo pong saliksikin ang aming puso, sa aming pagbibigay na ikaw ang siyang maluwalhati at mapasalamatan, Panginoon, sa aming pagkakaloob. At sa lahat ng malilikom na salapi, Panginoon, ay magamit po ito sa ikakalawak ng iyong gawain, sa pagpapalawak ng iyong ebanghelyo. Panginoon, gamitin niyo po ang aming pagkakaloob, O God, upang mas lumago po, Panginoon, ang panambahan nito sa bawat pangangailangan nito, O Diyos. At sa aming gawain na ito, ikaw ang siyang maluwalhati. Gamitin niyo po ang iyong salita upang kami po ay patatagin at patuloy niyo po kaming i-develop, Panginoon, sa aming spiritual na pamumuhay ng sa gayon, O God, ay kami po ay lumago sa pananampalataya sa tulong, biyaya at awa niyo po sa amin. Maluwalhati ka, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Purihin ka, dakilain ka, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Sa Panginoon. Awitin po natin, His mercy is more. Love to remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts that there's some thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. What patient would wait as we constantly grow? What Father so tender is calling us home? He welcomes the weak as the vilest of all. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many,
His mercy is more. What riches of kindness Christ lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood in awe that we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Tayo po'y magsing lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Sa ating mapagsamba sa Panginoon, tayo naman po ay babasa po ng kanya pong mga salita. Ito po ay mga galing po sa aklat po ng mga gawa, chapter 16, verses 11 to 15. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at kinabukasan naman ay sa Neapolis. Mula roon ay nagtungo kami sa Filipos, na sakop ng Roma at pangunahing lungsod sa nasasakupan ng Macedonia. Nanatili kami sa lungsod na ito ng ilang araw. Nang araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng lungsod sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Isa sa mga nakinig sa amin, ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia, isang sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at mga ngalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismohan na kasama ang kanyang sambayan, ay nakiusap siya sa amin, kung itinuturing ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking tahanan at kami napilit niya. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Magsiupo po tayo. Hello. Magandang hapon po sa bawat isa. Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon ay napaka-common ng word o salita na transformation. Para sa ilan, ito ay tumutukoy sa mga artista na nagpaparetoke, nagpapatangos ng ilong, nagpapaputi ng balat, nagpapadagdag ng mga pwedeng idagdag at nagpapabawas ng mga pwedeng ipabawas upang ang dating Kim Chiu na napapanood sa PBB ay iba na sa Kim Chiu na napapanood sa Showtime.
transformation. Para sa ilan naman, ito ay tumutukoy sa mga nagpalit ng kanilang kasarian mula sa pagiging isang biological na lalaki, siya na ngayon ay isang nagpapanggap na babae. Transformation. Pero hindi ganito kababaw lamang ang transformation o pagbabago ng buhay na ginagawa ng Diyos sa kanyang mga tinubos. Hindi pagbabago ng pisikal na anyo, hindi pagbabago ng kasarian, kundi pagbabago mula sa kasalanan patungo sa kabanalan. Mula sa kasalanan, kasiraan at kabulukan patungo sa maluwalhating wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Pag-aralan po natin, pag-usapan natin ngayong hapong ito, the transforming work of God. Tayo po muna ay manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Diyos, sa iyong kabutihan po, Panginoon, sa amin, na alam po namin na ikaw ang siyang nagtipon sa amin ngayong hapong ito. Ikaw, O Diyos, ang iyong kabanalan ang siyang dahilan kung bakit po kami sumasamba. Nawa, Panginoon, na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, una sa lahat ay makapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa iyo. At ang dalangin namin sa iyo, Panginoon, nawa ay gabayan mo po kami, patnubayan mo, Panginoon, ang aming pag-aaral. At alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang may kapangyarihan na magbukas ng puso, na magbukas ng mga mata, na makita namin ng maliwanag ang kadakilaan mo magmula sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pag-aaral, nawa ay makita namin kung gaano nga ba talaga kadakila ang biyaya mo sa amin, Panginoon. Higit lalo ang pagkilos na ginagawa mo sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. Maluwalhati ka, mapapurihan. Ito po aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Ang ating pong magiging mensahe ngayong hapong ito ay ito. Ang Diyos na nagliligtas ay Diyos na nagbubukas ng puso ng tao, nagpapalaya sa kasalanan at nagbabago ng buhay ng kanyang mga mananampalataya ayon sa wangis ni Kristo. Dito po sa ating pag-aaral about the transforming work of God ay meron tayong tatlong bagay at yung unang part lamang yung ating matatalakay ngayong hapong ito. Na is the transforming work of God in the purple seller. Pangalawa is the transforming work of God in the possessed slave. At pangatlo is the transforming work of God in the prison sentry. Well, una sa lahat, alam natin na ang ating Diyos ay isang Diyos na nagliligtas. Ngunit, hindi lamang siya nagliligtas, siya rin ay Diyos na nagbabago ng buhay ng mga tao. Sino po rito na kapag kayo'y walang magawa, ay babaguhin ninyo yung ayos ng inyong bahay? O kaya yung inyong kwarto o inyong sala. Babaguhin mo yung pwesto ng TV. Babaguhin mo yung pwesto ng sofa, ng lamesa. Yung gusto mo lang baguhin kasi para iba naman yung itsura. Iba naman yung aura sa loob ng tahanan. Pero wala ka talagang isip kung ano nga bang magiging ayos o disenyo ng gusto mong kalabasan. Basta gusto mo lang na magbago yung ayos. Hindi ganun ang Diyos. Sa pagbabago o transformasyon na ginagawa ng Diyos, meron na siyang disenyo na nais niyang kalabasan natin. Ano yun? Ano yung disenyo na yun? Yun ay walang iba kundi ang imahe o ang wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse number 18, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image
From one degree of glory to another. We are being transformed into the same image. Yung image na yun ay walang iba kundi ang wangis ng Panginoong Jesucristo. At yun din ang mensahe ng Romans chapter 8 verse number 29. Romans 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So pinakikita ng salita ng Diyos na merong disenyo na inilaan ng Diyos para sa atin habang binabago niya ang ating buhay, at yan ay walang iba kundi ang wangis ng ating Panginoong Jesucristo. So ang nais ng Diyos para sa atin na kanyang mga tinubos ay maihulma niya tayong lahat ayon sa wangis ni Kristo. At ang pinakalayunin kung bakit binabago ng Diyos ang ating mga buhay ay upang makita at maihayag ang kaluwalhatian ni Kristo sa buhay nating mga mananampalataya. Ngayon ay tignan natin yung tatlong tao na babaguhin ng Diyos ang kanilang mga buhay upang sila at yung mga pangyayari sa kanilang mga buhay ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Puntahan natin yung ating mga talata from verses 11 to verse number 13. So setting sail from Troas, we made a direct voyage to Samothrace and the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. We remained in the city some days. And on the Sabbath day, we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer. And we sat down and spoke to the women who had come together. So nakita natin itong bagay na ito mula sa nakaraan nating pag-aaral na doon sa Philippi ay walang sinagog. Dahil ang requirement para makabuo ng sinagog ay dapat merong at least 10 na Jewish men na mga ama ng tahanan. Kaya nga pwede tayong mag-conclude from here mula doon na maaaring merong mga Hudyo, yes, maaari na merong mga Hudyo na lalaki na mga ama ng tahanan doon sa Philippi pero wala pa silang 10. Hindi pa sila wala pang 10 yung ng mga lalaking Hudyo na ama ng tahanan. So isa na nga rin malamang sa mga dahilan ay dahil may kalayuan na itong Philippi mula doon sa Jerusalem. Pero makita natin, and according din dyan sa text, merong mga babaeng Hudyo na naroon. But then, hindi sila pwedeng mag-form ng sinagog dahil mga babae sila. Pero ang ginawa na lang nila ay naglagay sila ng lugar kung saan sila pwedeng magtipon-tipon upang manalangin. Paglabas nila doon sa bayan, merong lugar doon banda sa may tabing ilog na tinatawag nilang kanilang place of prayer. At doon sila nananalangin. At dumaan nga yung isang Sabath kung saan magkikita-kita sila doon sa tabing ilog at nakita sila ni Apostol Pablo. Ang sabi ng verse number 13, and on the Sabbath day, we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer. At ang sabi doon, and we sat down and spoke to the women who had come together. Again, yung phrase po dyan na sat down ay hindi lang basta nagsasabi na umupo si Apostol Pablo, kundi nagpapakita yan na nagturo si Apostol Pablo sa kanila. At habang nagtuturo nga si Apostol Pablo doon sa mga kababaihan na naroon patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, merong isang babae na ang pangalan ay Lydia na nakikinig din sa kanila. Sabi ng verse number 14, one who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods who was a worshiper of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, ito raw si Lydia ay isang hentil. At galing pa itong si Lydia doon sa lugar ng Thyatira. And take note, ito pong Thyatira ay located doon pa sa Asia Minor. Remember, kailan lang ang balak sana nila Apostol Pablo
ay doon sana sila magtungo sa Asia Minor. Pero hindi sila pinahintulutan ng Diyos. Dahil yun palang taga-Asia Minor na ililigtas ng Diyos ay wala na roon sa Asia Minor, kundi naroon sa Europe, nasa Philippi. Is this a coincidence? Of course not. Ito'y kasama sa mga plano ng Diyos. Tignan natin dito yung mga bagay na ginawa ng Diyos kay Lydia, yung pagkilos at paggawa ng Panginoon sa buhay ni Lydia. Una sa lahat na transforming work na ginawa ng Panginoon is that the Lord opened her heart for her to see what she needs. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso upang makita niya yung mga kailangan niya, yung mga pangangailangan niya, kung ano yung tunay na kailangan niya. At ang sabi ng salita ng Diyos, ito raw si Lydia ay isang purple seller or nagtitinda ng mga cloth or ng mga tela na kulay ube, kulay purple. Noong mga panahon na yon, yung mga purple cloth, ang mga gumagamit niyan madalas ay mga royalty. Yung mga nasa katungkulan, sa kaharian, yung mga mayayaman, ano? Kaya masasabi natin na very profitable talaga itong business na ito ni Lydia. Kaya nga isa sa mga mayayamang Kristiyano noon, na later on makikita natin, i-accommodate pa ni Lydia sa kanyang bahay, sina Apostol Pablo, maging yung mga iba pang mga mananambalataya. Ibig sabihin yan, meron talagang kalakihan yung bahay nito ni Lydia. So makikita natin mula rito na mayaman talaga itong si Lydia. Ano? At ang sabi sa dulo ng verse number 14, who was a worshiper of God. Siya'y sumasamba sa Diyos. So ang sabi dyan, bagamat siya'y isang hentil at hindi pa siya mananampalataya, ay sumasamba na siya at kinikilala niya ang tunay na Diyos. Parang katulad siya, remember ni Cornelius na mga God-fearers. Remember, sila Cornelius ay mga example ng mga Gentiles na bagamat sila yung mga hentil, ay kinikilala nila ang Diyos ng Israel. Kinikilala nila ang tunay na Diyos. So this simply means na hindi lamang basta isang businesswoman itong si Lydia, kundi isa rin siyang religious person. Ngunit ang tanong na dapat nating sagutin ay, sapat ba na kilala ni Lydia ang Diyos ng Israel? Sapat ba ang kanyang pagiging relihiyoso? Kung maaalala po ninyo, mga 3 Sundays ago, pinag-aralan natin mula sa Psalm 96 na ang pagsamba sa Diyos ay responsibilidad, take note, responsibilidad ng lahat ng tao. Maging ang mga hindi mananampalataya ay tinatawag ng Diyos na sumamba sa Kanya. Dahil kahit wala ka pa kay Kristo, ay karapat dapat mo lamang nasambahin ng Diyos sapagkat ikaw ay nilikha niya. Kaya nga yung pagsamba sa Diyos ay hindi nakapagliligtas, kundi ito'y responsibilidad nating lahat sa Diyos bilang Kanyang mga nilikha. So kung ang isang mananampalataya ay sumamba sa Diyos, kung ang isang hindi mananampalataya ay sumasamba sa tunay na Diyos, hindi ibig sabihin nun ay yon ay nagliligtas sa Kanya. Si Lydia ay isang worshiper of God. Siya'y sumasamba sa Diyos. Siya'y sumasamba sa Diyos ng Israel, sa tunay na Diyos. Kinikilala niya ang tunay na Diyos. At makikita natin dito, alam niya yung kanyang responsibilidad bilang isang nilikha ng Diyos. Kinikilala niya at sinasamba ang tunay na Diyos. Pero ito ang sabi ng verse number 14. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. So still, hindi yung pagiging relihiyoso,
Hindi yung anumang religious activity na ginagawa niya, at lalong hindi dahil mayaman si Lydia, kundi yung ginawa ng Diyos na pagbubukas ng puso ni Lydia ay isang soberanong kalooban ng Diyos. Kapag sinabi po natin na soberanong kalooban ng Diyos, ibig sabihin nun ay walang anumang external factors na makaka-impluwensya sa Diyos na gawin niya yung anumang desisyon at kalooban niya. Walang nakakapag-impluwensya sa Diyos. Kaya nga bagamat isang worshiper of God si Lydia, siya'y nakaasa pa rin sa soberanong pagkilos ng Panginoon. Gagawa't kikilos ang Diyos sang-ayon sa perpektong kalooban niya at hindi dahil sa kung anumang meron sa atin or anumang ginagawa natin para sa Kanya. Ang sabi ng Psalm 115 verse number 6, "Our God is in the heavens. He does all that He pleases." Ginagawa ng Diyos, malaya niyang ginagawa without any external factors na nakakapag-impluwensya sa Kanya. Malaya niyang ginagawa ang lahat ng bagay na nakapagbibigay lugod sa Kanya. Ginagawa ng Diyos ang anumang bagay na makapagluluwalhati sa Kanya, at yan ay palaging ayon sa soberanong kalooban ng ating Panginoon. At isa pa, bagamat alam natin na worshiper of God si Lydia, alam natin ang katotohanan ng katayuan ng ating mga puso sa harapan ng Diyos. Kahit ikaw pa ang pinaka-relihiyosong tao sa buong mundo, kahit ikaw pa ang pinaka-deboto sa lahat ng deboto, alam ng Diyos ang moral condition ng ating puso na ito ay punong-puno ng rebellion laban sa Kanya. Ang sabi ng Genesis chapter 6 verse number 5, ito yung tagpo, ito yung naging dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos ang buong sangsinukuban at siya'y nagpadala ng matinding bagyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, "The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually." Walang puwang sa puso ng tao na walang kasalanan. Maaring si Lydia ay isang worshiper of God, ngunit alam ng Diyos ang moral condition ng kanyang puso. Ito ay hindi naiiba sa lahat sa atin. Every intention of the thoughts of her heart was only evil continually. Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Huwag mong isipin na 99.9% lang na masama ang puso at mayroon pang 0.1% na katulad ng germs na hindi namamatay. No, we are totally depraved. We are totally sinful. We are totally blind. At malibang kumilos ang Diyos at buksan niya ang ating mga puso, wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa. Ang sabi ng Psalm 119, verse number 18, "Open my eyes. Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." Makinig ka, ikaw na wala pa kay Kristo. Let this be your prayer. Lord, open my eyes. Buksan mo ang aking mga mata nang makita ko ng maliwanag ang mga kamangha-manghang bagay sa iyong mga salita. Our only hope is the gracious work of God to enlighten our hearts through the Spirit. Wala tayong ibang pag-asa kundi yung biyaya ng Diyos na siyang kumilos sa ating mga buhay. At ito yung ginawa ng Diyos kay Lydia. He transformed her heart. Binago ng Diyos yung kanyang puso upang makita ni Lydia kung ano yung tunay na pangangailangan niya. Dahil alam ng Diyos ang tunay na kondisyon at nilalaman ng kanyang puso, ito'y punong-puno ng rebellion sa kanya. Malibang buksan ng Diyos ang kanyang puso.
ay hindi niya makikita itong mga katotohanan ito. At hindi lamang po iyon. Pangalawang bagay na makikita natin dito, number 2, is that the Lord opened her heart for her to see the needs. Hindi lamang upang makita niya yung kanyang mga pangangailangan, kundi binuksan din ng Diyos ang kanyang puso upang makita niya ang mga pangangailangan. Sabi ng verse number 15, and after she was baptized, and her household as well, she urged us, saying, if you had judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she prevailed upon us. Nung buksan ng Diyos ang puso ni Lydia, at siya'y makakilala kay Kristo at sumampalataya sa Kanya, hindi lamang siya naligtas, kundi maging yung kanyang sambahayan, even her household, ang sabi ng salita ng Diyos. At siyempre, bilang pagsunod at bilang pagpapahayag nila na sila'y mga tunay na disipulo ni Kristo, ang sunod na hakbang na kanilang ginawa ay walang iba kundi sumunod sa tubig ng bautismo. Mga kapatid, ilang beses na itong nakikita natin, ilang beses na ito na paulit-ulit na pinakikita ng salita ng Diyos mula sa pag-aaral natin sa Book of Acts. Kung tunay kang mananampalataya, dapat mong ipahayag publicly ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Yan ay kung tunay kang mananampalataya. Ipahayag mo na ikaw ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. So nung naligtas nga itong si Lydia, kasama yung kanyang sambahayan, yun ang sabi ng salita ng Diyos, binuksan niya yung pintuan niya ng kanilang tahanan para kina Pablo, kay Timothy, kay Silas at maging kay Luke. Actually, nautakan sila rito ni Lydia. Sabi niya, sige nga, kung talagang tingin ninyo ay isa akong tapat na lingkod ng Panginoon. Ibig sabihin, ay sinasabi ni Lydia, sige nga, kung talagang tingin ninyo ako'y tunay na mananampalataya, edi doon na kayo sa bahay ko magstay. Siyempre, kumbaga, walang no choice si na Pablo rito. Kasi kapag tumanggi sila, edi parang hindi nila tinatanggap na tunay na mananampalataya itong si Lydia. No? So napakagaling ni Lydia dito sa kanyang ginawa para talagang mapapayag niya sina Pablo at kanyang mga kasama na doon na sa bahay nila magstay. So hindi lamang siya mayaman, siya rin ay mautak din. And again, sino-sino yung mga kasama rito ni Pablo? Si Silas, si Timothy, and si Luke. So yung magiging laman ng bahay, kung sakaling pinatira sila doon sa bahay ni Lydia, ay itong 4 na missionary, sina Pablo, Silas, Timothy, and Luke. Tapos si Lydia at yung kanyang sambahayan, hindi natin alam kung ilan sila. So more or less, mga sabihin natin, maaaring nasa 10 katao. So ibig sabihin, pinakikita niya na hindi biro yung laki ng bahay ni Lydia. And actually, later on, makukulong itong sina Pablo at pagkalaya nila, ang sabi ng verse number 40, talon lang tayo dun saglit, pero sa mga susunod pa natin ito pag-aaralan. Sabi ng verse number 40, so they went out of the prison, ito na yung pagkatapos na sila'y makulong, they visited Lydia, and when they had seen the brothers, again, pag nakikita nyo yung term na brothers, palagi yan na tumutukoy sa mga Kristiyano. Yan ang tawag sa kanila noon. They encouraged them and departed. Yung word na visited dyan, ay ang pagkakagamit niyan, actually, pag tinignan natin sa King James, ay ang ginamit doon ay entered into the house of Lydia. So itong visited dyan, they entered into the house of Lydia, at yung sumunod na part na nakita daw nila yung the brothers, the brethren, ito'y hindi magkahiwalay na event. Hindi ito yung parang, pagpunta nila kay Lydia, pagkatapos ay sa kanila nakita, sa ibang lugar naman yung mga brothers. No, ito'y iisang event. Pagpasok nila doon sa bahay ni Lydia, nakita nila doon yung mga the brothers.
yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Ibig sabihin, doon sila nag-gather na during that time. So ibig sabihin, inopen ni Lydia yung kanilang bahay upang doon sila makapag-worship. At huwag niyo pong isipin na nagdi-display lamang itong si Lydia ng kanyang yaman. Na kumbaga ay pinagyayabang niya lang. Flex ko lang ang aking kayamanan. Hindi ito. Actually, no. Binuksan ni Lydia yung kanyang tahanan dahil nakikita niya yung pangangailangan at meron siyang kakayahan. Una sa lahat, ang place of prayer lang ng mga kababaihan na nag-gather, remember, during Sabbath, ay saan? Doon sa tabing ilog. Wala talaga silang place to gather na maayos na lugar para doon magtipon, para doon sumamba sa Diyos. After all, wala ngang synagogue eh. So bukod sa hindi sila makapag-conduct talaga ng worship, walang synagogue, wala rin talaga silang lugar to gather for worship. At hindi lang yun. Yung hospitality na ipinakita rito ni Lydia kina Pablo, para doon sila patuloyin. 'Di ba? Sabi ni sabi ni Lydia kina Pablo, kung talagang ang tingin ninyo ako'y tapat na lingkod, doon kayo sa bahay. Itong pinakita niya na ito ay dahil nakita niya na merong pangangailangan. Merong pangangailangan. Dahil hindi lang 'yan, dahil hindi lang 'yan dahil walang matutuluyan sina Pablo. Kundi dahil actually sa Philippi po ay maraming mga bahay tuluyan. O sabihin natin, gamitin natin yung term sa panahon natin, maraming mga hotel, maraming mga inn, parang may Airbnb na available doon sa Philippi. Kasi nga itong Philippi ay main city ng Macedonia. So, marami talagang mga travelers na nagpupunta roon sa Philippi. So, syempre, yung mga travelers ay kailangan nila ng mga pansamantalang tutuluyan. At yun nga yung ginagawa ng mga inns, ng mga hotels. Ang problema, yung mga bahay tuluyan sa Philippi ay either mahal, marumi, o yung iba ay delikado, at yung karamihan ay mga brothels. Yung brothels po ay yung mga lugar na ginagamit for prostitution. Ito yung tipong pagpunta mo doon, hindi ka lamang nila aalukin ng kwarto, aalukin ka pa nila ng prostitusyon. So ganun yung mga lugar kung sakali man. So ibig sabihin ay nakikita ni Lydia na hindi ito magiging maayos para dito sa mga missionary na kanilang tuluyan. So ang punto rito ay hindi yung basta na lamang tumulong si Lydia. Nais ko po makita natin na hindi lamang siya basta tumulong lang, na parang may piring ang kanyang mga mata o tinatakpan niya yung kanyang mga mata at kung magkano yung madudukot niya sa kanyang bulsa, ayun niya yung itutulong niya. No, hindi po iyon. Hindi ganun ang nais natin na makita nating imahe rito, kundi tumulong si Lydia na bukas ang kanyang mga mata at nakikita yung mga pangangailangan. Nawa makita natin dito po, yung isang napakagandang prinsipyo na pwede nating i-apply sa ating pagkakaloob. Puntahan natin yung ating mga talata na basihan natin sa ating pagkakaloob. According sa 2 Corinthians chapter 9 verse number 7, na ating talata, ito yung ginagamit nating basihan sa ating pagkakaloob. Verse number 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Napakahalaga na kapag tayo'y magbibigay, na pag tayo'y magkakaloob, ay magbibigay tayo ng merong kagalakan sa ating mga puso. Totoo yun. Pero ito ang madalas na nami-miss natin, dahil madalas ay nakafocus tayo agad doon sa pagiging cheerful giver.
Which is not wrong, hindi po masama, ano? Pero minsan ay meron tayong napapabayaang katotohanan din naman. Halimbawa na lamang po, ako ay isang mayaman, ano? Halimbawa lang. Kasi naka-purple ako eh, di ba? So yung mga naka-purple during this time ay yung mga royalty, yung mga mayayaman lang ang nakapagsusuot, ano? So halimbawa, kung halimbawa ay pinagpala ako ng Panginoon at kumikita ako ng malaki, sabihin natin, at higit pa doon sa basic wage, at kahit mabayaran ko yung aking mga monthly bills, ay meron pang susobra at marami pang susobra. Ganon akong pinagpala ng Panginoon, materially speaking. And during offering, bumunot ako sa aking bulsa, ang laman ay 10 piso. At yun ang ibinigay ko. Masama ba yun? No. Cheerfully ko naman na binigay. Talagang punong-puno ng kagalakan yung puso ko na ibigay yun. Ang tanong ay masama ba yun? Mga kapatid, kung pagbabasihan natin sa ating pagkakaloob ay yung word na cheerful giving lang, na basta may kagalakan ka lang, na basta masaya ka lang na ibigay yun, pwede na yun. Kung yun lang ang basihan natin, ang sagot ng salita ng Diyos, sa tanong na masama ba yun, doon sa example na binigay ko, ang sagot ng salita ng Diyos ay oo. Mga kapatid, ang dapat nating maging pamantayan sa ating pagkakaloob ay hindi basta cheerful giving lang or magbigay na may kagalakan, kundi biblical giving or pagkakaloob ayon sa biblical na paraan. Dahil kung babalikan natin ang talata, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse number 7, each one must give as he has decided in his heart. Mga kapatid, ang pagkakaloob ay merong kalakip na desisyon. Ito'y isang bagay na pinagpapasyahan. Kung merong lumapit sa iyong pulubi at manghihingi sa iyo ng barya, manghihingi sa iyo ng limos, hindi mo kailangan mag-decide kung magkano yung ibibigay mo. Bubunat ka lang sa iyong bulsa at kung magkano yung naroon, ibigay mo. Hindi yun kailangan ng pagpapasya. Hindi mo kailangang pag-isipan, mga kapatid. Hindi ganoon ang biblikal na pagkakaloob. Ito'y pinagpapasyahan. Sabado pa lang, bago ka magtungo sa bahay-sambahan, na pagpasahan mo na sa iyong puso, na ihanda mo na ang iyong ihahandog na kaloob sa Panginoon. Upang pagdating mo rito, habang nakapila ka para ihulog ang iyong mga kaloob, nakafocus ang iyong isip sa pagsamba. Lord, ito yung napagpasahan ng aking puso na ipagkakaloob sa iyo at ipagkakaloob ko to ng merong kagalakan. Ang tanong ngayon ay paano tayo magpapasya? Paano natin pagpapasyahan ang ating pagkakaloob? And let me give you 2 guidelines. Bagamat alam ko na maraming guidelines sa pagkakaloob, let me give you 2 guidelines mula sa salita ng Diyos para tulungan tayo para sa ating pagpapasya kung paano tayo magbibigay. Una sa lahat, we should give according to our ability. Magbigay tayo ayon sa ating kakayahan. Ang sabi ng 2 Corinthians sa naunang chapter, bago yung ating talata sa basihan ng pagkakaloob, sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 3, ang sabi ng salita ng Diyos, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Pinakikita rito ni Apostol Pablo yung example na ginawa ng churches in Macedonia. Kung paano ipinakita nila yung kanilang generosity, yung kanilang pagiging mapagbigay.
Ang sabi ng verse number 3, for they gave according to their means. Sila'y nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. Ayon sa kung anong meron sila. And actually, very remarkable pa nga, yung mga taga Macedonia rito, dahil ang sabi ng talata sa sumunod dyan, as I can testify, and even beyond their means, of their own accord. Of course, itong giving beyond their means ay isang remarkable example na ginawa ng churches doon sa Macedonia, pero hindi yung giving beyond our means ang pamantayan sa pagkakaloob. Dahil ang sabi sa verse number 12, for if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. Basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat kung talagang handang magbigay ang isang tao, take note of the word, sapagkat kung talagang handang magbigay ang isang tao na pagpasahan niya, tinatanggap ang kanyang kaloob, bagay sa kung anong mayroon siya, at hindi batay sa wala sa kanya. Ang inaasahan sa atin ay magbigay tayo ayon sa ating kakayahan. So hindi pinag-uusapan dito kung magkano, hindi palakihan, hindi rin naman po paliitan. Ang pamantayan ay kung anong meron tayo. Well, sa kabilang banda, paalala rin naman po ng salita ng Diyos na huwag tayong magbigay ng kung anong wala sa atin. Ibig ko sabihin, kung kailangan mo pang mangutang, kung kailangan mo pa or sabihin natin, kapag ibibigay mo yung halaga na yan, ay wala na kayong pangkain sa kinabukasan, sa buong linggo. Wala ka ng pambayad ng tuition or wala ka ng pambaon sa iyong mga anak. So, tingin mo, feeling mo, ay katulad ka ng mga mananampalataya doon sa Macedonia. That's not remarkable. After all, bagamat wala tayong sapat na oras para talagang ma-elaborate yan, pero hindi ganun talaga ang ginawa ng mga taga Macedonia. Muli, ang sabi ng salita ng Diyos, tinatanggap ang kanyang kaloob batay sa kung anong mayroon siya, at hindi batay sa wala sa kanya. Pangalawang guideline is that we should give according to the church's needs. According sa pangangailangan ng iglesia. Magbigay tayo ayon sa pangangailangan ng iglesia. So dito tayo ngayon babalik sa halimbawa na ginawa ni Lydia. Hindi siya nagbigay na sarado ang kanyang mga mata, kundi binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata upang makita ni Lydia yung mga pangangailangan sa iglesia. Kailangan ng place to gather for worship. Nakita niya yon. At meron siyang kakayahan, kaya siya'y tumulong. Kailangan ni na Pablo ng ligtas at maayos na matutuluyan. Nakita niya yon at meron siyang kakayahan. Naaalala niyo, remember yung mga Hudyo sa Acts chapter 4? Na nagbenta ng kanilang mga ari-arian, yung mga mayayamang Kristiyano? Bakit? Dahil ba wala lang silang magawa sa kanilang mga properties? No. May mga mananampalataya na hindi nakatira dati sa Jerusalem, pero nagstay na sila doon. Simula nang makilala nila si Kristo, doon na sila nagstay sa Jerusalem. Iniwanan nila yung kanilang mga tahanan sa ibang lugar. Iniwanan nila yung kanilang mga trabaho at pinagkakakitaan. So ibig sabihin, kailangan nila ng matitirhan at kahit pa paano'y supply ng kanilang mga pangailangan habang bumubuelo sila doon sa Jerusalem. In short, merong pangangailangan. So as we give, dapat i-consider din natin yung mga pangailangan sa loob ng iglesia. Na meron tayong bukas na puso na nakikita yung mga pangailangan sa loob ng iglesia, yung mga pangailangan ng mga missionaries, yung mga pangailangan ng mga kapatiran, yung mga pangailangan sa lalo pang pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ito at ang mga iba pang mga pangailangan sa iglesia. Nawa ay buksan ng Panginoon. Buksan ng Panginoon yung ating mga puso
na sa ating pagkakaloob ay hindi lamang tayo magbigay ng merong kagalakan. Yes, dapat lang na magbigay tayo ng merong kagalakan at hindi napipilitan, pero wag tayong tumigil doon. Kundi magbigay tayo ayon sa pinagpasahan ng ating puso. Pinaghandaan natin na kaloob sa Panginoon na hindi parang limos lang na binunot sa ating bulsa na kung magkano yun ay yun na. We should give as He has decided in His heart. Magbigay tayo ayon sa kakayahan natin. At so kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Kung anong meron tayo at hindi sa kung anong wala tayo. At magkaloob tayo ng merong bukas na mga mata na nakikita ang mga pangailangan sa iglesia. Muli, sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse number 7. Ngunit kung paanong kayo'y sumasagana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasabikang tumulong, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Ang mga tao na binago ng Diyos ang kanilang mga buhay, una sa lahat sa pagbubukas ng puso upang makita ang mga katotohanan ng kanyang mga salita, ay mga mananampalataya rin naman na binubuksan ng Diyos ang kanilang mga puso upang makita natin ang mga pangailangan sa iglesia. Nang sa gayon na makita natin kung paano tayo maaaring tumulong sa ating mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat o Diyos dahil alam po namin una sa lahat na Ikaw ang siyang nagbukas ng aming mga puso upang aming tanggapin ang ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat o Diyos dahil alam namin na sa iyo lubusang nakasalalay ang aming pananampalataya. At ikaw rin, Panginoon, ang Diyos na nagbubukas ng puso upang makita namin ang mga pangangailangan sa iglesia at mula doon ay doon kami tutulong sa aming mga pangangailangan. Nawa o Diyos, nawa ang mga katotohanan ito ay patuloy na gamitin upang sa lalo pa naming ikababanal at nang sa gayon ay makalakad kami sa katuwiran mo. Maluwalhati ka at mapapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay ating pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Great is Thy Faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thou hast provided.
mercies I see. All I have needed, the hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon at sana habang binabasa natin yung account patungkol kay Lydia ay ating purihin ang Diyos sapagkat yun ang kwento ng bawat isa sa atin. One day, God opened our hearts. At yun ay biyaya ng Diyos. At hiwalay doon ay hindi tayo makakasumpong ng kaligtasan. At salamat sa Diyos na hindi lang niya basta binuksan ang puso ni Lydia, kung hindi transform niya si Lydia. At anuman ang meron siya ay pinagamit niya sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, anuman ang meron tayo, saan man tayo tinagpuan ng biyaya ng Diyos ay paggamit natin sa Panginoon ang mga pinagkatiwala niya sa atin. Patuloy natin pagbulayan ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan mula pa kayo ng umaga hanggang ngayong hapon. At patuloy nawa itong maging ilaw sa ating mga landas at gabay sa ating mga desisyon. Sa ating pag-iwahiwalay nawa ang pagmamahal ng ating Ama, biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin at patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po, magandang hapon at dito nagtatapos ang ating hong second service. Medyo maaga tayong natapos, that means mas maaga tayong magsisimula sa prayer meeting natin and